Hi mga karag-karag! Welcome back to my vlog. Isang mainit na tanghali sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Kanina nasa Pagadian City ako, tapos dumating na ako dito sa Lasak City. Kaya eto, nakita nyo naman ang ating minoposal fashion destruction look. Fulang-fula si Coragan dahil nakisabay tayo ngayon sa mga ganap ng ating mga kandidata na nilaban sa international pageant. Ang laban ni Maring Ima Tiglao at ang laban ni Maring Annabel McDonnell, na kung saan ay naapatay na. Natalo pala tayo, Pins. Hindi ko man lang na-check. Nung i-check ko, nung chinek ko yung laban ni Maring Annabel, ay tapos na pala ang Miss Globe. Hindi man lang ako na-update. Dahil nga, mas nakapokus ako sa laban ni Maring Ima bitaw, kaya ayun nga si Coragan. At nang malaman ko hanggang top 11 placement ni Maring Annabel McDonnell natin sa Miss Globe 2025, magiging reaction ko, wala. Congratulations sa ating pambato dahil ginawa naman ni Maring Annabel ang lahat ng makakaya niya, pero hanggang doon lang talaga yung journey niya sa Miss Globe 2025 ang makapasok sa top 11. Achievement na rin sa ating taga-Pinsa. At least hindi tayo na El Tocoyo, hindi tayo nalaglag sa placement, diba? So, congratulations pa rin sa ating pambato. At eto ang chika! Dahil sa pagkaligwak ni Maring Annabel McDonnell sa Miss Globe 2025, ito daw yung sumpa ng head-to-head challenge. Dahil kung matandaan natin ang laban ni Maring Chelsea Fernandez natin noon, na kung saan nanalo din siya sa pa-head-to-head challenge. Nanalo ba siya o nakalimutan ko na ha? Pero parang yun nga yung pa-eksena mga karag-karag. At kita natin yung naging preparation din ni Maring Chelsea Fernandez, diba? Grabe. Kaso nga lang, ayun, hanggang top 15 din yung kinaya ni Maring Chelsea, kung saan pareho sila ng tadhana ni Maring Annabel McDonnell, mga karag-karag. Yung pag magaling ka daw sa head-to-head challenge sa Miss Globe pageant, tiyak daw nga yung magiging placement mo sa Miss Globe, which is siguro parang tama. Di ba? Pero isa yun sa mga dahilan daw, at isa sa mga dahilan kung bakit nalaglag ganun daw si Maring Annabel natin, because of lack sa suporta sa mga taga-Pins, maging sa Binibining Pilipinas Organization. Hindi daw hinipe ng bongga si Maring Annabel. Magiging reaction ko naman, mga karag-karag, kasi nagkasabay ang Miss Grand at ang Miss Globe. Mas nakatutok kasi din yung mga ibang mga chismoso at mga chismosa, mga Pinoy beauty pageant lover sa laban ni Maring Ima Tiglao. Kaya na far behind ba? Sila far behind ko naman. Far behind. Si Maring Annabel McDonnell natin sa mga suporta ng mga fans sa social media. Natatabunan talaga. Aminin natin yan sa hindi. Hindi ganun kalakas yung naging impact niya sa social media dahil nakasabay nga sa laban ni Maring Ima Tiglao. Kaya ayun. At dahil nga sa pagkapanalo ni Tines, ang manok ni Uncle, ang kandidata ni Uncle ang nagwagi sa corona sa Miss Globe 2025. At of course, asahan natin, on the mood si Uncle. Maganda yung magiging timpla ng kanyang sirkulasyon, ng kanyang bitlog, mga karag-karag sa darating na Miss Grand International 2025 final dahil nagwagi sila sa corona. So, dapat, babawi na lang tayo sa Miss Grand International pageant. Kahit sabihin nila na minikos-mekos daw ng Miss Globe organization ang resulta dahil pinanalo si Thailand. Pero nung makita ko bitaw yung picture ni Tines, mga karag-karag, uy, gwapa siya. In fairness, gwapa ang pambato ng Thailand sa taon na to sa Miss Globe 2025. Itong manok na pinadala ni Uncle sa Miss Globe. Maanyag, may talaga, may aura. Hindi ko alam kung half vampira ba siya. Hindi ko na siya chinek, mga karag-karag. Ewan ko sa inyo kung may alam kayo sa nanalo ngayon sa Miss Globe 2025. Comment down below. At isa din sa mga dahilan daw kung bakit naligwak ganun tayo sa corona, dahil hindi daw pinayagan ng Miss Globe organization na pahawakin ng mic si Maring Annabel McDonnell. Diba kung matandaan nyo, sinabi ko sa last vlog ko na once pag makahawak ng mic si Maring Annabel McDonnell, tapos na ang laban. Depende na lang talaga kung imikos-mekos ng Miss Globe organization. Kaya ang ginawa daw ng Miss Globe organization, inatsupwera agad ang Pilipinas sa next round para walang chance na makasagot. Dahil pag once makasagot si Maring Annabel, ay nga na talaga ang ibang mga kalaban niya. Kasi yun naman talaga isa sa mga advantage ni Maring Annabel, ang kanyang concept, di ba? Kaya ayun.
Hindi araw-araw naman Pasko sa atin. So marunong din tama tayong tumanggap ng pagkatalo. At sa laban na to ni Maring Annabel, may celebration, congratulations! Oh, di ba? Wala. Kalma lang. Deserve din ng Thailand ang magkakorona sa Miss Globe dahil may laban naman yung pambato nila. It's not all about pins. Sa beauty pageant bitaw, meron namang mga ibang bansa na makita natin, ay, oo nga no, ang ganda niya no, oo nga no, di ba? Ganun. So, sa taon na to sa kanila, baka sa susunod na taon, atin na naman, di party-party na naman ang mga chismosa at mga chismosa. So, ewan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung magiging reaction nyo. May lutuan bang nagaganap sa Miss Globe 2025 kaya nanalo ang Thailand? At ano ang masasabi nyo sa naging journey ni Maring Annabel natin sa Miss Globe sa Albania? At mag-ingay tayo sa comment section kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko. Don't forget to like and subscribe ko Ragan Karag and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at late na intriga sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. See you in my next vlog.